Hinarang ako. Blinok ako. Iyon ang salitang gamit ng mga kabataan ngayon. Blocked. Nakatingin lang ako sa screen ng aking lumang cellphone. Paulit-ulit ko itong pinipindot. Paulit-ulit kong tinatawagan ang numero ng kaisa-isa kong anak. Pero walang sumasagot. Walang ring. Walang boses. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng hangin, ang tunog ng pagkabigo. Nasa ospital ako ngayon. 3 araw pa lang ang nakakalipas mula nang biyakin ng mga doktor ang dibdib ko. Inopera nila ang puso ko. Triple bypass, sabi nila. Masakit. Sobrang sakit ng pisikal na sugat. Bawat paghinga ko, parang may humihiwa sa laman ko. Pero alam nyo ba, wala nang sasakit pa sa nakikita ko ngayon sa aking telepono. Si Mark, ang anak ko, ang batang pinalaki ko ng mag-isa, ang batang ipinagpalit ko sa sarili kong kaligayahan. Hinarang niya ang numero ko. Sa oras na kailangan ko siya, sa oras na agaw buhay ako. Tinapon niya ako na parang isang lumang basura na hindi na kailangan. Maya-maya lang, pumasok ang nurse, si Patricia. Mabait na bata, pero nakikita ko sa mata niya ang awa. At ayoko ng awa. Sinabi niya sa akin, Mang Jose, kailangan na po nating mag-ayos. I-discharge na po kayo sa loob ng 2 oras. 2 oras. Wala akong sundo. Wala akong pera. Ang bahay ko ay nasa Caloocan pa. Isang maliit na kwarto na inuupahan ko sa gilid ng Riles. Mula dito sa pribadong ospital sa Maynila hanggang doon, aabutin ng daan-daang piso ang taxi. Wala akong ganung halaga. Ubus na ang pensyon ko. Ubus na ang ipon ko sa gamot pa lang. Tumingin ako sa bintana. Ang lalaki ng mga building sa Makati. Ang gaganda ng mga sasakyan sa baba. Pero ako na nagtrabaho ng 40 taon bilang kartero. Ako na naglakad sa init at ulan para ihatid ang sulat ng ibang tao. Ngayon, ako ang walang matuluyan, ako ang walang matakbuhan, at ang taong dapat nasasalubong sa akin, ang taong dapat aalalay sa akin pagbaba ng hagdan, hinarang niya ako, kinalimutan niya na may tatay siya. Napapikit ako. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa hapdi ng tahi sa dibdib, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Walang utang na loob. Iyan ang masakit na salita, pero iyan ang totoo. Mark, anak ko. Naalala ko pa noong bata siya. Wala kaming pera. Namatay ang nanay niya noong 7 taong gulang pa lang siya. Ako lang ang natira. Ako ang naging tatay. Ako ang naging nanay. Kartero lang ako. Maliit ang sweldo. Pero hindi ko pinaramdam sa kanya ang hirap. Naalala ko, may mga gabi na hindi ako kumakain. Sinasabi ko sa kanya, busog pa ako, anak. Kumain ka na. Pero ang totoo, ang tiyan ko ay kumakalam sa gutom. Ang totoo, ang ulam na pinirito ko para sa kanya ay ang huling pagkain namin sa araw na iyon. Tiniis ko ang lahat. Naglakad ako ng may butas na sapatos para lang maibili siya ng bagong libro sa eskwela. Hindi ako bumili ng bagong damit sa loob ng 15 taon para lang makaipon sa tuition niya sa law school. Gusto ko siyang maging abogado. Gusto kong magkaroon siya ng buhay na hindi ko naibigay sa sarili ko. At nagtagumpay ako. Naging abogado siya. Magaling, sikat, mayaman. Nakapag-asawa siya ng maganda. Si Bea. Nakatira sila ngayon sa isang malaking bahay sa Alabang. May aircon, may kotse, may kasambahay. Pero habang umaasenso siya, unti-unti naman akong nawawala sa buhay niya. Dati, tumatawag pa siya tuwing linggo. Tapos naging text na lang. Tapos naging chat sa Facebook, hanggang sa naging scene na lang. At ngayon, blocked, hinarang na. Nung tumawag ako sa kanya bago ang operasyon, nakiusap ako. Sabi ko, anak, natatakot ako, baka hindi na ako magising. Kailangan kita. Alam niyo kung ano ang sagot niya? May party daw siya. May charity gala daw silang mag-asawa. Sinabi niya, Tay, wrong timing ka naman. Busy ako. Kaya mo na yan. Busy siya sa ibang tao. Busy siya sa pagpapasikat sa mga kaibigan niyang mayayaman. Pero para sa tatay niya na naghihingalo, wala siyang oras. Ngayon, nakaupo ako dito sa gilid ng kama. Ang bag ko, na luma at punit na, ay nasa paanan ko. Hinihintay ko ang oras na palalayasin na ako ng ospital. Saan ako pupunta? Paano ako uuwi na hindi ko man lang kayang buhatin ang sarili kong bag? Ang sakit isipin na nagpalaki ka ng anak para lang maging estranghero sa sarili mong buhay. Ang sakit isipin na ang dugo at pawis na ipinuhunan ko, ngayon ay naging tubig na lang na tinapon sa kanal. Inisip ko na lang na maglakad.
Kahit masakit, kahit bawal. Bahala na kung saan ako abutin. Bahala na kung bumigay ang puso ko sa daan. Tutal, wala naman nang naghihintay sa akin. Wala naman nang iiyak kung mawala ako. Pero, hindi ko alam na sa likod ng pintuan ng kwartong ito, may nakikinig. Hindi ko alam na ang kwento ko ay hindi pa pala tapos. Akala ko ito na ang katapusan ng isang matandang kartero na walang silbi, pero nagkamali ako dahil ang buhay, minsan, ay may mga sorpresa. May mga taong akala mo ay estranghero, pero sila pa pala ang magiging pamilya mo. Biglang bumukas ang pinto, hindi ang nurse, kundi ang doktor, si Dr. Eduardo Castillo. Ang sikat na heart surgeon na nag-opera sa akin. Mayaman siya, respetado. Lahat ng tao sa ospital, yumuyo ko pag dumadaan siya. Pumasok siya sa kwarto ko, hindi bilang doktor, kundi bilang isang tao. Tinignan niya ako ng diretso sa mata. Nakita niya ang lungkot ko. Nakita niya ang cellphone kong nakababa sa kama. Alam niya na walang darating. Umupo siya sa tabi ko. Akala ko sasabihin niya na kailangan ko nang umalis. Pero iba ang sinabi niya. May binanggit siyang isang taon. 1989. 35 taon na ang nakakalipas. Tinanong niya ako, Mang Jose, naalala mo ba ang isang apartment sa Sampaloc noong 1989? Nagulat ako. Paano niya nalaman ang lugar na iyon? Doon ang ruta ko noon bilang kartero. Tapos may inilabas siyang isang lumang sobre at may ibinulong siya sa akin na nagpatigil ng mundo ko. Ang bulong na iyon. Ang mga salitang iyon. Iyon ang magpapabago ng lahat. Ang anak kong si Mark, ang anak kong hinarang ako at kinalimutan, magugulat siya. Akala niya tapos na ako. Akala niya wala na akong halaga dahil wala akong pera. Pero hindi niya alam kung sino ang nasa likod ko ngayon. Hindi niya alam na ang pang-iwan niya sa akin, ang kawalan niya ng utang na loob, ay ang magiging dahilan ng pinakamalaking pagsisisi sa buhay niya. Ito ay hindi lang kwento ng paghihiganti. Hindi ako ganong klaseng tao. Ito ay kwento ng katarungan. Ito ay kwento ng karma. Dahil sa huli, ang kabutihan ay bumabalik. At ang kasamaan, may kapalit din ito. Humanda ka, Mark. Dahil ang tatay na tinalikuran mo ay may bagong kakampi. At ang kakampi na ito ay hindi mo gugustuhing makalaban. Mga kaibigan, naranasan niyo na bang mabalewala? Naranasan niyo na bang ibigay ang lahat tapos sa huli ikaw pa ang masama? Ikaw pa ang pabigat? Kung isa kang magulang na nagsakripisyo ng lahat o kung isa kang anak na gustong malaman ang tunay na halaga ng pamilya, para sa iyo ang kwentong ito. Ang kwentong ito ay para sa bawat Pilipino na naniniwala sa Diyos at sa batas ng karma. Bago natin ituloy ang nakakagulat na pangyayari sa mansyon ng doktor at kung paano lumuhod ang anak ko sa huli, pakiusap, pindutin muna ang subscribe button. I-like ang video na ito bilang suporta sa ating channel. At gusto kong malaman, taga saan po kayo? Nanonood ba kayo mula sa Maynila, sa probinsya, o baka nasa abroad kayo at miss nyo na ang inyong mga magulang? Mag-comment kayo sa ibaba ng inyong lokasyon at lagyan ng puso. Babasahin ko ang mga komento nyo mamaya. Ngayon, huminga kayo ng malalim. Dahil ang susunod na mangyayari kay Mang Jose at sa kanyang anak na si Mark ay siguradong hindi nyo malilimutan. Simulan na natin ang kwento. Hayaan ninyong magbalik tanaw ako bago ako naging matandang nakaratay sa ospital. Bago ako naging pabigat sa paningin ng iba. Ako si Jose Santos. Mang Jose kung tawagin ng marami sa aming barangay sa loob ng 37 taon. Opo, 37 mahahabang taon. Ako ay isang kartero. Kabisado ng mga paa ko ang bawat lubak, ang bawat kanto, at ang bawat eskinita sa Quezon City. Umulan man o umaraw, bumabagyo man o nagliliyab ang sikat ng araw. Naroon ako sa kalsada. Bitbit ko ang mabigat na bag na puno ng sulat. Puno ng bill ng kuryente. Puno ng padala galing sa ibang bansa. Naglalakad ako hanggang sa manhid na ang aking mga binti. Hanggang sa ang likod ko ay kuba na sa pagod. Pero hindi ako dumaing. Kahit kailan. Hindi ako nagreklamo. Dahil mayroon akong misyon. Mayroon akong dahilan kung bakit ko tinitiis ang lahat ng ito. Si Mark, ang aking anak. Naalala ko noong namatay ang asawa ko. 7 taong gulang pa lang noon si Mark, napakabata pa niya. At ako,
Wala akong alam sa pagpapalaki ng bata ng mag-isa. Pero nangako ako sa harap ng kabaong ng misis ko. Sabi ko, "Mahal, huwag kang mag-alala. Palalakihin ko siya ng maayos. Ibibigay ko sa kanya ang buhay na hindi natin naranasan." At tinupad ko iyon. Araw-araw, oras-oras, tinupad ko. Nagtrabaho ako ng doble, minsan, triple pa. Hindi ako kumakain ng tanghalian para lang may maibaon siya sa eskwela. Ang ulam ko sa gabi? Madalas ay tuyo. Minsan ay asin at mantika lang na hinalo sa kanin. Masarap na iyon para sa akin. Basta makita ko lang na may pritong manok ang anak ko. Ang damit ko? 15 taon kong suot ang iisang jacket. Yung kulay asul na kupas na. Puno na ito ng tahi, puno na ng tagpi. Pero ayos lang, dahil ang anak ko naman ay laging bago ang uniforme. Laging maputi ang sapatos, laging plantsado ang polo, lahat ng ipon ko. Lahat ng barya na itatabi ko sa garapon, napunta sa edukasyon niya. Gusto kong makatapos siya sa University of the Philippines, sa UP. Dahil sabi nila, doon daw nag-aaral ang matatalino. Doon daw nag-aaral ang magiging mayaman at nakapasa siya. Napakayabang ko noon, ipinagmalaki ko sa buong barangay. Ang anak ko, sa UP mag-aaral, magiging abogado. Wala akong inalinta ng pagod, kahit sumasakit na ang dibdib ko sa kakalakad. Sige pa rin, kahit na ang sapatos ko ay may karton na sa loob dahil butas na ang swelas. Sige pa rin, at nagbunga ang lahat. Naging abogado si Mark. Nakapasok siya sa isang malaking kumpanya sa Makati, sa Ayala Avenue. Yung mga building doon, ang tataas. Kasing taas ng pangarap ko para sa kanya. Ang lobby ng opisina nila ay gawa sa marmol. Ang kape nila doon ay mas mahal pa sa pensyon ko sa loob ng 1 buwan. Nakapangasawa siya. Si Bea, isang babaeng maganda, makinis, halatang hindi nabilad sa araw. Nagpakilala siya bilang isang lifestyle consultant. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang trabaho na iyon. Ang alam ko lang, magaling siyang gumastos. Mahilig siyang bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Mga bag na libo-libo ang halaga. Mga sapatos na isang beses lang isusuot. Bumili sila ng bahay sa isang subdivision. Malaki, maganda. Mas maraming banyo ang bahay nila kaysa sa kwarto ng buong apartment ko. Masaya ako para sa kanya. Totoo iyon. Proud ako. Sobra. Sabi ko sa sarili ko. Jose, sulit ang pagod mo. Tignan mo ang anak mo. Nasa tuktok na. Pero habang umaakyat siya sa tuktok, unti-unti naman akong naiiwan sa baba. Dumalang ang mga dalaw. Dati, tuwing linggo, ay nagsisimba kami. Naging 1 beses sa 1 buwan. Tapos, naging tawag na lang sa telepono. Ang mga tawag, umiikli ng umiikli. Tay, busy ako. Musta na lang? Tay, may meeting ako. Next time na lang. Ang Pasko, na dati ay pinakahihintay ko, naging text message na lang. Merry Christmas Day. Ito ang gift check. Kain ka sa labas. Isang gift check na 500 piso. Sa restoran na hindi ko naman alam kung paano pumunta. At kung pupunta man ako doon, baka hindi ako papasukin dahil sa suot kong tsinelas. Pero inintindi ko siya. Sabi ko, busi ang anak ko. Successful siya. Ganun talaga ang mayaman. Maraming ginagawa. Bulag ako. Binulag ko ang sarili ko dahil ayaw kong tanggapin ang katotohanan na ang anak na pinalaki ko sa hirap ay nakalimot na sa amoy ng pawis ng ama niya. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko, Martes noon, umaga. Mainit na naman ang panahon. Papunta ako sa palengke para bumili ng isda. Bigla na lang, parang may dumaga na elepante sa dibdib ko. Mabigat, sobrang bigat. Hindi ako makahinga. Ang kaliwang braso ko, namamanhid. Ang pawis ko ay malamig, tumutulo sa noo ko. Napahawak ako sa poste ng ilaw. Gusto kong sumigaw. Pero walang boses na lumalabas. Dumilim ang paningin ko at bumagsak ako sa semento. Sa gitna ng paradahan, buti na lang, nakita ako ni Aling Nena. Yung kapitbahay ko. Tumawag siya ng ambulansya. Dinala ako sa ospital. Paggising ko, puno ng tubo ang katawan ko. May nakatusok sa kamay. May nakakabit sa dibdib. Pumasok ang doktor. Seryoso ang mukha niya. Sabi niya, Mang Jose, malala ang kondisyon mo. Barado ang mga ugat sa puso mo. Kailangan daw ng triple bypass surgery. Agad-agad. Sa loob ng 1 linggo. Kung hindi,
baka hindi na ako umabot ng 65 anyos. Tinanong ko ang presyo, mahigit 1.5 milyong piso, 1,000,000 at kalahati. Halos himatayin ako ulit, hindi dahil sa sakit sa puso, kundi sa presyo, sabi ko. Doc, may PhilHealth naman ako, may senior citizen card ako. Umiling ang doktor, hindi sasagutin ng PhilHealth ang lahat. Malaki pa rin ang kailangan mong ilabas na pera. At kailangan mo nang mag-aalaga sa iyo paglabas mo. Hindi ka pwedeng mag-isa. Wala akong 1.5 milyon. Ang laman ng bangko ko ay pambayad lang sa kuryente at tubig. Natakot ako. Sa unang pagkakataon, natakot akong mamatay. Hindi dahil ayaw kong mawala, handa naman na ako. Pero natakot akong mamatay ng mag-isa, nang walang nag-aasikaso. Kinuha ko ang cellphone ko. Nangangatog ang mga daliri ko habang hinahanap ang pangalan ni Mark. Tinawagan ko siya, ring lang ng ring. Nakalimang tawag ako bago siya sumagot. Inabot ng 6 na oras bago siya tumawag pabalik. Pag-angat ko ng telepono, maingay sa kabilang linya. May musika, may tawanan, may tunog ng mga baso na nagkikiskisan. Nasa isang party siya. Tay? Boses ni Mark. Medyo iritado. Bad timing ka naman. Nasa charity gala kami ni Bea. Ang ingay dito. Ano ba yon? Narinig ko ang boses ni Bea sa likod. Sino yan, honey? Bilisan mo. Magsisimula na ang auction. Nilunok ko ang hiya ko. Mark, nasa ospital ako. Sabi ko. Mahina ang boses ko. Sabi ng doktor, kailangan ko ng operasyon sa puso. Triple bypass. Tumahimik sa kabilang linya. Siguro ay lumabas siya ng kwarto dahil humina ang musika. Ano? Kailan? Tanong niya. Sa Biyernes daw. Mark, natatakot ako. Kailangan ko ng tulong. Kailangan kita dito. Naghintay ako ng sagot. Isang oo tay. Papunta na ako. Isang huwag kang mag-alala tay. Sagot kita. Pero iba ang narinig ko. Bumuntong hininga siya. Yung buntong hininga ng taong napipilitan. Biyernes? Tay. May deposition ako sa Biyernes. Alam mo naman kung gaano kaimportante ang kasong ito. Ilang buwan ko itong pinaghandaan. Hindi ako pwedeng mawala. Parang sinaksak ang puso ko. Mas masakit pa ito kaysa sa atake sa puso. Mark, baka mamatay ako. Pakiusap ko. Halos pabulong na. Anak mo ako. Tatay mo ako. May katahimikan ulit. Tapos, nagsalita siya ng mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi ka mamamatay, tay. Matibay ka. Di ba ikaw nagpalaki sa akin? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Iyon lang. Susubukan kong dumaan sa weekend pagkatapos ng operasyon mo. Sige na, tay. Tinatawag na ako sa loob. Binaba niya ang telepono. Hindi siya dumating noong weekend. Hindi rin noong sumunod na linggo. Nagpadala lang siya ng text noong araw ng operasyon. Good luck, Tay. You got this. Iyon lang. Walang tawag, walang pagbisita, walang pera. Inopera ako ng walang pamilya sa labas ng operating room. Binuksan ang dibdib ko. Inayos ang puso ko. Pero nung magising ako, pakiramdam ko ay may malaking butas pa rin sa loob. Isang butas na hindi kayang tahiin ng sinumang doktor. Balik tayo sa ngayon. 3 araw pagkatapos ng operasyon, nakahiga ako sa kama. Masakit ang buong katawan ko. Parang binugbog ako ng 10 tao. Pero mas masakit ang nakikita ko sa paligid. Nasa recovery room ako kasama ang 3 ibang pasyente. Yung nasa kanan ko, isang lolo rin. Napapaligiran siya ng pamilya. Andun ang asawa niya. Hinihimas ang kamay niya. Andun ang mga anak. May dalang prutas. Andun ang mga apo. Ipinapakita ang report card nila. Lolo, high honors ako. Tawanan sila ng tawanan. Puno ng pagmamahal. Sa kaliwa ko naman, isang ginang. Sinusubuan siya ng lugaw ng anak niyang babae. Ma, dahan-dahan lang. Mainit pa. Ang sarap pakinggan. Pero ang kama ko, walang tao. Walang bulaklak. Walang prutas. Walang nagbabantay. Ang katabi ko lang ay ang makina na tumutunog. Beep, beep, beep. At ang bintana na nakaharap sa pader ng paradahan. Pumasok si Patricia, ang nurse na naka-assign sa akin. Mabait si Patricia, pero istrikto. Siya yung klase ng nurse na walang pinalalampas. Napansin niya siguro, napansin niya na sa loob ng 3 araw, walang bumisita sa akin, kahit isa,
Lumapit siya sa akin, bitbit ang chart ko. Mang Jose, sabi niya, inaayos ang salamin niya. I-discharge na po kayo ngayong hapon. Kailangan po naming malaman kung sino ang susundo sa inyo at kung ano ang plano niyo sa bahay. Kinabahan ako. Ako na ang bahala, sagot ko. Umiwas ako ng tingin, kaya ko naman. Tinignan niya ako ng seryoso. Mang Jose, kaka-opera lang po ninyo sa puso. Bawal kayong magmaneho. Bawal kayong magbuhat ng kahit anong mabigat. Kahit pitsel ng tubig, bawal. Hindi kayo pwedeng umakyat ng hagdan nang walang alalay. Huminga ako ng malalim. Kaya ko nga. Magtataksi ako. Sa first floor naman ng apartment ko, umiling si Patricia. Hindi po pwede. Polisiya ng ospital. Hindi namin kayo pwedeng paalisin kung walang care plan, kung walang kasama. Tumigil siya sandali. Lumambot ang boses niya. Mang Jose, may pamilya po ba kayo? Mga kaibigan? Gusto kong magsinungaling. Gusto kong sabihin na, oo, may anak ako, abogado siya, mayaman siya, mahal niya ako. Pero ano ang punto? Alam niya. Nararamdaman niya. Ang hiya. Ito ang hiya na pumapatay sa mga katulad kong matanda. Ang hiyang aminin na hindi ka mahal ng mga taong mahal mo. Ang hiyang makita ng ibang tao na nag-iisa ka. Yumuko ako. May anak ako. Pero, busy siya. Hindi na siya nagsalita. Narinig na niya ang linyang iyon ng maraming beses. Sige po, sabi niya. Tignan ko kung anong magagawa ko. Bigyan niyo ako ng 1 oras. Lumabas siya. Naiwan akong nakatulala sa kisame. Pakiramdam ko ay hinubaran ako ng dignidad. 64 na taong gulang. Buong buhay ko. Naging independent ako. Wala akong inabala. Wala akong hiningan ng tulong. Ako ang nagbibigay. Ako ang nag-aabot. Ngayon, para akong batang paslit na walang magawa. Inisip kong tawagan ulit si Mark, pero pinigilan ko ang sarili ko, ang pride ko. Ito na lang ang natitira sa akin. Kung ang sarili kong anak ay hindi nag-abala na kumustahin ako pagkatapos biyakin ang dibdib ko, hindi ako magmamakaawa. Mamatay na lang ako sa kalsada kaysa lumuhod sa anak na kinalimutan ako. Habang nilalamon ako ng lungkot, bumukas ang pinto. Si Dr. Eduardo Castillo, siya ang nag-opera sa akin, ang tinatawag nilang Chief of Cardiology. Ibang klase ang presensya niya. Pagpasok pa lang niya, ramdam mo na ang respeto. Mga 68 anyos na siguro siya, puti na ang buhok, pero tikas pa rin. Kadalasan, may buntot siyang mga resident doctors, mga estudyante. Pero ngayon, mag-isa lang siya, nakasuot siya ng puting coat, nakalagay ang kamay sa bulsa. Mang Jose, bati niya. Hila ang isang upuan palapit sa kama ko. Kumusta ang pakiramdam? Pilit akong ngumiti. Parang biniyak ang dibdib ko. Dok, tumawa siya ng mahina. Tama ka, biniyak ko nga. Pero inayos ko rin naman ng mabuti. Pulido ang gawa ko diyan. Kinuha niya ang chart ko, tinignan sandali. Tapos ibinaba. Tumingin siya sa akin. Yung tingin na parang tumatagos sa kaluluwa. Sabi ni Patricia, wala ka daw masasakyan pa uwi at wala kang kasama sa bahay. Napalunok ako. Gagawan ko ng paraan. Dok, huwag kayong mag-alala, sabi rin niya. Nakatira ka sa Caloocan. Mag-isa. 40 kilometro mula dito. Kaya ko nga, medyo tumaas ang boses ko. Depensa ng taong nasusukol. Nanahimik si Dr. Castillo. Mang Jose, magpapakatotoo ako sa iyo. Hindi ka pwedeng umuwi ng mag-isa. Hindi pa ngayon. Seryoso ang boses niya. Kailangan mo nang mag-aasikaso sa gamot mo, maglilinis ng sugat mo, magluluto para sa iyo. Kung uuwi ka sa apartment mo ng mag-isa, malaki ang tsansa na bumuka ang tahi mo o magkaroon ka ng impeksyon at baka ikamatay mo iyon. Yumuko ako. Wala akong pera para sa nursing facility. Dok, ang pensyon ko. Kulang pa sa pambayad ng upa. Sumandal siya sa upuan. May suhestiyon ako, sabi niya. Medyo kakaiba, pero pakinggan mo. Tumingin ako sa kanya. May malaki akong bahay sa Forbes Park. Sobrang laki. Wala naman akong kasama simula noong namatay ang asawa ko. May mga nurse ako doon na naka-duty 24 oras para sa akin. Huminto siya, parang tinitimbang ang sasabihin. Bakit hindi ka muna tumira sa bahay ko? 2 linggo lang. Hanggang sa kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa.
Natigilan ako. Tama ba ang narinig ko? Ang doktor na ito, na milyonaryo. Iniimbita ako sa bahay niya? Ha? Pasensya na Dok, pero bakit niyo gagawin iyon? Naguguluhan ako. Hindi ko siya kaano-ano, pasyente lang ako. May sarili kang kwarto, patuloy niya. May pagkain, may mag-aalaga sa iyo. Libre lahat. Umiling ako. Dr. Castillo, hindi ko matatanggap yan. Nakakahiya, hindi naman tayo magkakilala. Pasyente mo lang ako. Tumayo siya. Lumakad papunta sa bintana. Tumalikod siya sa akin. Hayaan mong tanungin kita ng isang bagay. Mang Jose, biglang nagbago ang tono niya. Naging seryoso, malalim. Naalala mo ba ang ruta mo noong nagde-deliver ka pa ng sulat? Mga 35 taon na ang nakakaraan? Napakunot ang noo ko. Sa Sampaloc ako naka-assign noon. Halos 10 taon. Bakit? Humarap siya sa akin. May apartment building doon, sa Maple Street. Kulay pula ang brick. 4 na palapag. Pilit kong inalala. Oo, Building 447. Tanda ko yon. Walang elevator. Laging sira ang mailbox. Tumango siya. Enero, taong 1989. Pinakamalamig na panahon noon, lumapit siya ulit sa kama ko. May isang estudyante ng medisina na nakatira sa 3rd floor. Mahirap pa sa daga. Nagtatrabaho sa gasolinahan sa gabi para lang makabayad ng tuition. Kinabahan ako, parang may kung anong alaala ang pilit na bumabalik. Isang araw, sabi ni Dr. Castillo, ang mata niya ay nangingilid ang luha. Nakita ng estudyanteng iyon ang isang sobre sa mailbox niya. Walang pangalan ng nagpadala, walang return address. Huminto siya para huminga. Sa loob ng sobre, may 10,000 piso, cash, at isang maliit na papel na may nakasulat. Tinignan niya ako ng diretsyo. Ang nakasulat ay, "May naniniwala sa iyo. Huwag kang susuko. Ituloy mo lang." Nanlaki ang mata ko. Nanigas ang buong katawan ko. Ang 1989, ang estudyante sa 4457. Ang sobre, paano mo? Nabulol ako. Paano mo nalaman iyon? Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng pasasalamat. Ako ang estudyanteng iyon, Mang Jose. Parang huminto ang oras sa loob ng kwarto, ang 10,000 iyon. Iyon ang pambayad ko sa libro, sa anatomy. At pambili ko ng pagkain sa loob ng 1 buwan. Pero higit sa lahat, dumating ang sobreng iyon noong gabi na gusto ko nang sumuko. Noong gabi na gusto ko nang mag-quit sa pagdodoktor dahil gutom na ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang sobreng iyon. Ang sulat na iyon. Iyon ang sumagip sa akin. Hindi ako makapagsalita. Ginagawa ko iyon dati. Kapag may nakikita akong tao sa ruta ko na hirap, nag-iipon ako. Nagtatabi ako ng kaunti mula sa overtime pay ko. At iniiwan ko ng palihim. Ayoko ng papuri. Ayoko ng pasasalamat. Gusto ko lang makatulong. Nakalimutan ko na ang karamihan sa kanila. Pero siya, hindi niya nakalimutan. Nakita ko ang pangalan mo sa chart bago kita operahan. Sabi ni Dr. Castillo, Jose Santos. Kartero. Sampaloc Route. Kinalkal ko ang mga luma kong journal at nagtugma ang lahat. Pinisil niya ang kamay ko. Hindi ito kawanggawa. Mang Jose, ito ay pagbabayad ng utang. Utang na loob na 12 taon kong dinala. Tumulo ang luha ko sa dinami-dami ng tao, sa dinami-dami ng panahon. Ang kabutihang ginawa ko noong malakas pa ako ay bumalik sa akin ngayong mahina na ako. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon matapos ang operasyon, gumaan ang pakiramdam ng puso ko. Nakaupo ako doon sa kama ng ospital. Habang nakatingin sa akin si Dr. Castillo, si Eduardo, ang tanyag na doktor na may-ari ng mansyon. Unti-unti, bumalik ako sa nakaraan, sa taong 1989. 35 taon na ang nakakalipas. Naalala ko na ang apartment 447, ang lumang gusali sa Sampaloc. Doon nakatira ang mga estudyante galing probinsya, mga nangangarap pero kapos sa palad. Nagkwento si Dr. Castillo. Ang boses niya ay basag. Mang Jose, noong panahong iyon, sukong-suko na ako. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa malayo. Ako ay isang hamak na medical student. Galing ako sa mahirap na pamilya sa Bicol. Ang tatay ko, magsasaka. Ang nanay ko, tindera sa palengke. Isinangla nila ang kakarampot na lupa namin
para lang makaluwas ako ng Maynila para maging doktor ako. Tumulo ang luha sa pisngi ng doktor. Pero ang Maynila, napakalupit. Ang mahal ng matrikula, ang mahal ng libro. Kahit ang pagkain, tinitipid ko sa umaga. Nasa eskwela ako sa gabi. Gasboy ako sa isang gasolinahan sa Quezon Avenue. Amoy gasolina ang kamay ko habang nagbabasa ng medical books. Nakikinig lang ako. Nararamdaman ko ang bigat ng pinagdaanan niya. Dumating ang punto, Mang Jose, nawala na akong makain. Pinalayas na ako ng landlady dahil 2 buwan na akong hindi nakakabayad ng renta. Wala na akong mukhang ihaharap sa magulang ko. Nag-impake na ako. Sabi ko sa sarili ko, Eduardo, tapos na. Umuwi ka na. Magtanim ka na lang ng kamote. Napangiti siya ng mapait. Pero noong gabing iyon, noong gabing aalis na sana ako, sinilip ko ang mailbox ko sa huling pagkakataon, baka sakaling may sulat galing sa nanay. Pero wala. Ang nakita ko, isang puting sobre, walang selyo, walang pangalan ng nagpadala. Tumingin siya sa akin ng diretso. Binuksan ko iyon ng nanginginig ang kamay. Sa loob, may pera, maraming pera, 10,000 piso. Noong 1989, ang 10,000 ay parang ginto. Pwede ka nang mabuhay ng ilang buwan sa halagang iyon. Pwede ko nang bayaran ang utang ko sa eskwela. Pwede na akong kumain ng matinong pagkain. Hinawakan niya ang braso ko, pero higit sa pera. Mang Jose, ang mas mahalaga ay ang kapirasong papel sa loob. Kinuha niya ang wallet niya. Mula sa loob, inilabas niya ang isang lumang papel. Naninilaw na ito. Punit-punit na ang gilid. Halatang laging hinahawakan. Binasa niya ito. May naniniwala sa iyo. Huwag kang susuko. Ituloy mo lang. Ang sulat na ito, sabi niya habang umiiyak, ito ang naging agimat ko. Sa tuwing gusto kong sumuko, binabasa ko ito. Sa tuwing pagod na pagod ako sa hospital duty, hinahawakan ko ito. Iniisip ko, may naniniwala sa akin. Hindi ko siya bibiguin. Napayuko ako. Hiyang-hiya ako. Doktor, maliit na bagay lang iyon. Sobrang liit. Umiling siya. Hindi iyon maliit, Mang Jose. Dahil sa 10,000 iyon, naging doktor ako, naging specialist. Nakaopera ako ng libo-libong puso. Nakapagligtas ako ng maraming buhay. Kasama na ang buhay mo ngayon. Ngumiti siya. Nung makita ko ang pangalan mo sa pasyente ko, Jose Santos, Cartero, Sampaloc. Hindi ako nagdalawang isip. Hinanap ko ang record at nagtugma. Ikaw ang anghel na naghulog ng sobre sa mailbox ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Wala akong nasabi. Yumugyog ang balikat ko sa iyak. Ang akala ko, isa lang akong kartero na walang narating. Ang akala ko, walang saysay ang buhay ko. Pero nagkamali ako. Ang kabutihan pala, kahit gaano kaliit, ay parang binhi na itinanim mo sa lupa. Hindi mo alam kung kailan tutubo. Pero pag lumaki na, ito ang magbibigay ng lilim sa iyo. Sabi ni Dr. Castillo, hindi ito charity. Mang Jose, ito ay utang na loob at sa kulturang Pilipino. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng salita lang. Kaya mag-impake ka na. Uuwi tayo sa bahay ko. Hindi bilang pasyente at doktor, kundi bilang magkapatid. Nang hapon ding iyon, lumabas kami ng ospital. Hindi ako nagtaksi. Isinakay ako sa isang Mercedes-Benz. Ang kintab, amoy bago ang upuan. Dinala ako sa Forbes Park, sa lugar ng mga mayayaman, ang bahay ni Dr. Castillo. Hindi lang basta bahay. Mansyon ito. May malaking gate, may guard, may fountain sa gitna ng hardin. Pagpasok namin, sinalubong kami ng mga kasambahay. Welcome home po, Sir Eddie. Welcome po, Sir Jose. Sir Jose. Tinawag akong Sir. Ako na sanay tawaging Hoy Cartero o kaya Manong. Dinala ako sa isang kwarto sa ibaba, para daw hindi na ako aakyat ng hagdan. Ang kwarto ko, mas malaki pa sa buong barangay hall namin. Ang kama, sobrang lambot. Parang lumulubog ako sa ulap. May sariling banyo. May TV na malaki pa sa bintana. Ang sabi ni Eddie, Jose, tahanan mo ito. Kung ano ang gusto mo, sabihin mo lang kay Manang. Sa mga sumunod na araw, naranasan ko ang buhay na hindi ko inakala. Ang pagkain, masasarap, kare-kare, sinigang na hipon, lechon kawali. Pero bawal sa akin ang mataba.
kaya puro isda at gulay. Pero kahit gulay, ang sarap ng luto, gabi-gabi. Pagka-uwi ni Eddie galing ospital, nagkukwentuhan kami, naglaro kami ng chess, nanood kami ng balita, para kaming magkababata na nagtagpo ulit. Naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Naramdaman ko na may halaga pa ako. 10 araw ang lumipas. Tahimik ang buhay ko. Masaya. Hanggang sa isang tanghali, kumatok si Manang. Sir Jose, may tawag po kayo. Sa telepono sa sala. Kinabahan ako. Sino ang tatawag sa akin dito? Pumunta ako sa sala. Kinuha ang telepono. Hello? Tay, ang boses. Kilalang kilala ko. Si Mark. Tay, Diyos ko. Salamat at nakausap kita. Kumusta ka na? Ang tono ng boses niya. Iba. Masyadong masigla. Masyadong malambing. Parang hindi siya ang taong nambuli sa akin sa telepono noong nakaraan. Mark? Sagot ko. Bakit ka napatawag? Akala ko ba? Pinutol niya ako. Tay naman. Siyempre nag-alala ako. Busy lang talaga ako sa trabaho. Stress sa opisina. Alam mo naman, nagdadahilan siya. Pero ramdam ko ang plastic. Paano mo nalaman ang numero na ito? Tanong ko. Tumawa siya ng mahina. Tinawagan ko ang ospital. Sinabi nila na discharge ka na. At ang contact person ay si Dr. Eduardo Castillo. Tumigil siya sandali. Tay, si Dr. Castillo, yung may-ari ng St. Luke's Heart Institute? Yung bilyonaryo? Naintindihan ko na. Kaya pala tumawag. Kaya pala nag-alala. Nalaman niya na nasa poder ako ng isang mayamang tao. Naamoy niya ang pera. Naamoy niya ang koneksyon. Oo, kaibigan ko siya. Simpleng sagot ko. Wow. Tay, grabe. Hindi mo sinabi na close pala kayo ng ganong tao. Ang bilis ng dila niya. Alam mo tay, dadalaw kami ni Bea dyan. Ngayong linggo, miss na miss ka na namin. Gusto kong tumawa. Miss? Ni hindi nga nila ako madalaw noong nasa bingit ako ng kamatayan. Ngayon, dahil nasa mansyon ako. Miss na nila ako? Huwag na Mark. Nakakahiya kay Dr. Castillo. Hindi! Okay lang yan. Nakausap ko na ang sekretarya niya. Pumayag na siyang bumisita kami. See you on Sunday, Tay. Love you. Binaba niya agad. Nanginig ang kamay ko. Bumalik si Eddie galing sa hardin. Nakita niya ang mukha ko. Si Mark ba iyon? Tanong niya. Tumango ako. Dadalaw daw sila sa linggo. Umupo si Eddie sa sofa. Seryoso ang mukha. Jose, may sasabihin ako sa iyo. Pinaimbestigahan ko ang anak mo. Nagulat ako. Bakit? Dahil gusto kong malaman kung bakit kanya iniwan. At ang nalaman ko, hindi maganda. Tumingin siya sa akin nang may awa, baon sa utang si Mark. Ang asawa niyang si Bea, waldas ng waldas. Isinangla na nila ang bahay nila sa pangalawang pagkakataon. Hinahabol na sila ng bangko. Pumupunta sila dito sa linggo. Hindi para sa iyo, kundi dahil nakakita sila ng lifeline. Nakakita sila ng pagkakataon na gamitin ako. Gamitin ka. Parang dinurog ang puso ko. Mas masakit pa ito kaysa sa operasyon. Ang anak ko, darating lang pala dahil kailangan niya ng pera. Dumating ang araw ng linggo, 2:00 ng hapon. Huminto ang isang magarang sasakyan sa tapat ng gate. Bumaba si Mark at si Bea. Si Bea, nakasuot ng designer dress, naka-shades kahit hindi naman maaraw. Si Mark, nakapolo, mukhang kagalang-galang, pero alam ko ang totoo. Sinalubong ko sila sa sala. Pagpasok ni Bea, nanlaki ang mata niya. Inikot niya ang paningin sa buong bahay, sa chandelier na kristal, sa mga painting sa pader, sa mga antigong vase. Grabehan, bulong niya kay Mark. Ang yaman, ang yaman-yaman. Hindi niya ako binati. Ang binati niya ay ang bahay. Lumapit si Mark sa akin. Niyakap ako. Tay, you look good. Buti naman at magaling ka na. Ang yakap niya. Malamig. Walang init ng pagmamahal. Lumabas si Dr. Castillo mula sa opisina niya. Agad na binitawan ako ni Mark at lumapit sa doktor. Inabot ang kamay. Dr. Castillo, it's an honor. Ako po si Attorney Mark Santos, anak ni Jose. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa tatay ko. Ngumiti lang si Eddie. Pero hindi umabot sa mata. Walang anuman. Maupo kayo. Habang kumakain kami ng merienda, si Bea ay walang tigil sa pagtatanong, Doc, saan niyo po nabili ang painting na iyan? Mahal siguro yan, no? Doc, ilan po ang staff niyo dito? Doc, mahilig po ba kayo sa golf? Halatang halata. Social climbing. Si Mark naman,
Panay ang siko sa akin. Tay, ang swerte mo naman dito. Partner ka na yata ni Doc eh. Pagkatapos kumain, tumayo si Mark. Dr. Castillo, pwede ko po ba kayong makausap sandali? Private lang sana. Tungkol sa long-term care ng tatay ko. Tumingin sa akin si Eddie. Tumango ako. Pumasok sila sa opisina. Isinara ang pinto. Naiwan ako sa sala kasama si Bea. Agad na nilabas ni Bea ang cellphone niya at nag-selfie kasama ang mga vase. Tay, kuhanan mo nga ako dito. Background ang hagdan. Hindi ako kumibo. Sa loob ng opisina. Rinig ko ang boses ni Mark. Medyo malakas. Nagsimula na siyang maglatag ng plano. Doc, ganito po kasi iyon. Matanda na ang tatay ko. Wala siyang pera. Nakikita ko na masaya siya dito. Baka pwede nating pag-usapan na dito na siya tumira permanently? Kayo na ang bahala sa kanya. Tutal marami naman kayong kwarto. At ako, bilang abogado at anak, pwede akong maging legal guardian niya. Ako na ang hahawak ng mga assets niya kung sakaling may ibigay kayo sa kanya. Napatahimik ako. Gusto akong ibenta ng anak ko. Gusto niyang ipasa ang responsibilidad sa ibang tao. At gusto pa niyang siya ang makinabang. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Dr. Castillo. Pula ang mukha sa galit. Sumunod si Mark, namumutla. "Huwag mo akong madaan sa ganyan, Mark," sigaw ni Eddie. Nagulat si Bea. Nabitawan niya ang cellphone niya. "Tingin mo hindi ko alam?" Duro ni Eddie kay Mark. "Tingin mo tanga ako? Alam ko na baon kayo sa utang. Alam ko na isinangla niyo ang bahay niyo sa Upper Arlington. Alam ko na may utang ka sa kasino." Natigilan si Mark. "Paano niyo?" "May mga koneksyon ako," putol ni Eddie. "Pumunta ka dito. Hindi para kamustahin ang tatay mo. Pumunta ka dito para humingi ng pera, para gamitin ang tatay mo bilang tiket sa pagahon mo sa lusak." Lumapit si Eddie kay Mark. "Nasaan ka noong inoperahan siya? Nasaan ka noong wala siyang masaktayan pa uwi? Hinarang mo ang numero niya. Blocked. Anong klase kang anak? Ang tatay mo. Naglakad ng pudpod ang sapatos para lang mapag-aral ka. Tapos gaganituhin mo?" Yumuko si Mark. Hindi makatingin. Si Bea, tahimik sa isang sulok. "Wala kang utang na loob," madiin na sabi ni Eddie. "Ang kapal ng mukha mong humarap dito at mag-alok ng deal sa akin." Lumapit ako kay Mark. Hinawakan ko ang balikat niya. "Mark, totoo ba? Baon ka sa utang?" Tumango siya habang umiiyak. "Opo, tay. Sorry, ubos na kami. Kukunin na ng bangko ang bahay at sasakyan namin sa susunod na linggo." Napaupo siya sa sahig, umiiyak na parang bata. Ang abogado, ang successful na anak, ngayon ay wasak na wasak sa harapan ko. Nanatili kaming tahimik ng ilang minuto. Rinig lang ang hikbi ni Mark. Bumalik si Dr. Castillo sa kanyang mesa. May kinuha siya sa drawer, isang checkbook. Nagsulat siya, pinunit ang tseke. Lumapit siya kay Mark na nakaluhod pa rin sa sahig. "Mark, tignan mo ito." Iniabot niya ang tseke. Tinignan ito ni Mark. Nanlaki ang mata. 2.5 milyong piso. 2.5 milyong piso. Sapat na ito para bayaran ang lahat ng utang nila at may sobra pa para magsimula ulit. "Bakit?" tanong ni Mark. "Bakit niyo ako bibigyan nito matapos ko kayong bastusin? Matapos kong pabayaan ang tatay ko?" Seryoso si Eddie. "Hindi ito para sa iyo. Tandaan mo yan. Para ito sa tatay mo. Dahil ayaw niyang makita kang wasak. Kahit na winasak mo siya. Ganyan magmahalang magulang. Tanga. Pero totoo." Hinawakan ni Eddie ang kwelyo ni Mark. "Pero may kondisyon ako. 3 kondisyon." "Ano po yon?" "Gagawin ko ang lahat," sabi ni Mark. "Una, ang perang ito, pambayad utang lang. Hindi pambili ng bagong Gucci ng asawa mo. Naintindihan mo?" Tumingin si Eddie kay Bea. Tumango si Bea ng mabilis. "Pangalawa, bawal ka nang humingi ng pera kahit piso sa akin o sa tatay mo. Ito na ang huli. Last chance." "Opo, opo." "At pangatlo, at ito ang pinaka-importante. Tinuro ako ni Eddie, ayusin mo ang relasyon mo sa tatay mo. Hindi dahil may pera ako. Hindi dahil may mamanahin ka. Kundi dahil tatay mo siya. Bisitahin mo siya. Kausapin mo siya. Iparamdam mo na mahalaga siya. Kung gagawin mo yan dahil lang sa pera, malalaman ko." Tinanggap ni Mark ang tseke. Niyakap niya ako. Sa pagkakataong ito, mahigpit na. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. "Sorry, Tay. Sorry talaga. Nabulag ako sa pera. Babawi ako."
Umalis sila ng hapon na iyon. Bitbit ang tseke. Bitbit ang pangalawang pagkakataon. Nang makaalis na sila, lumapit ako kay Eddie. Pare, sobra-sobra naman yata yun. 2.5 million? Paano kung waldasin lang nila ulit? Ngumiti si Eddie nang nakakaloko. May sikreto siyang sinabi sa akin. Jose, hindi alam ni Mark ito. Pero ang tseke na iyon, post-dated iyon. Napakunot ang noo ko. Anong ibig sabihin nun? Ang petsa sa tseke ay para sa 6 na buwan pa mula ngayon. Ibig sabihin, hindi niya iyon mapapalitan ng cash sa bangko bukas. Kailangan niyang maghintay ng 6 na buwan. Tumawa si Eddie. Sa loob ng 6 na buwan na iyon, oobserbahan ko siya. Titignan ko kung dadalaw ba talaga siya sa iyo. Titignan ko kung magbabago ba talaga siya. Kung sa loob ng 6 na buwan ay naging mabuting anak siya, hahayaan kong maging good ang tseke. Pero kung lolokohin ka lang niya ulit, tatawagan ko ang bangko at ipapakancel ang tseke. Tatalbog iyon. Napangiti ako. Napakatalino talaga ng kaibigan ko. Isang pagsubok, isang patibong para sa kabutihan. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi nakukuha sa isang iglap, kailangan itong patunayan sa gawa, sa mahabang panahon, at sa awa ng Diyos, sa mga sumunod na linggo. At buwan, dumadating si Mark, tuwing linggo, minsan wala si Bea, minsan kasama ang apo ko, nagdadala siya ng prutas, hindi mahal, saging lang o mangga, pero siya ang nagbabalat para sa akin. Nagkukwentuhan kami, hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa buhay. Nakita ko ang pagbabago. Bumalik ang dating Mark, ang anak na pinalaki ko. At noong sumapit ang ika-6 na buwan, nang makuha na niya ang pera, tumawag siya. Hindi para magpasalamat sa pera, kundi para sabihing, Tay, salamat sa lesson. Mas mahalaga ka pa pala kaysa sa milyon. At alam kong totoo iyon. Lumipas ang panahon. Hindi lang 1 buwan. Hindi lang 1 taon, kundi 8 taon. 8 taon na puno ng tawanan, puno ng kwentuhan, at puno ng pagkakaibigan. Sa loob ng mansyon sa Forbes Park, nawala ang pader sa pagitan ng isang bilyonaryong doktor at isang retiradong kartero. Si Dr. Eduardo Castillo, na dating mag-isa at malungkot sa kanyang kastilyo. At ako, si Mang Jose, na dating naghihintay na lang ng katapusan sa isang masikip na apartment. Kami ay naging magkapatid, hindi sa dugo, kundi sa puso. Naglakbay kami. Dinala niya ako sa mga lugar na sa kalendaryo ko lang nakikita dati. Pumunta kami sa Japan. Nakita ko ang cherry blossoms. Pumunta kami sa Europe. Nagsimba kami sa Vatican. Pero alam niyo kung ano ang pinakamasayang alaala ko? Hindi ang mga mamahaling biyahe, kundi ang mga simpleng umaga. Yung nakaupo lang kami sa hardin, umiinom ng kapeng barako, habang pinagtatalunan namin kung ano ang mas masarap na sausawan sa pritong isda, suka ba o toyo. Yung sabay kaming manonood ng balita sa gabi at magagalit sa mga kurakot na politiko. Yung mga sandaling iyon. Iyon ang tunay na yaman. Sa loob ng 8 taong iyon. Nakita ko rin ang tunay na pagbabago ni Mark. Tinutuon niya ang pangako niya. Hindi lang dahil sa takot na tumalbog ang tseke, kundi dahil natauhan na siya. Dumadalaw siya linggo-linggo kasama ang apo ko. Minsan, nagdadala siya ng luto ni Bea. Kare-kare na walang taba. Nakita ko kung paano siya naging mas mabuting ama sa sarili niyang pamilya at naging mas mabuting anak sa akin. Si Dr. Castillo, si Eddie, ay naging pangalawang ama na rin kay Mark. Madalas silang mag-usap tungkol sa buhay, tungkol sa responsibilidad. Inayos ni Eddie ang pananaw ni Mark. Pero, lahat ng magagandang kwento sa lupa ay may katapusan. Walang permanente sa mundo. Si Eddie, 79 na taong gulang na siya. Mahina na ang kanyang puso. Ang pusong nag-opera ng libu-libong tao ay napagod na rin. Isang gabi, pagkatapos naming maghapunan ng lugaw, sinabi niya sa akin, Jose, salamat ha. Salamat sa pagsama sa akin. Sabi ko naman, ano ka ba? Bukas maglalaro pa tayo ng chess. Tatalunin na kita. Tumawa lang siya ng mahina. Pumasok na siya sa kwarto niya. At iyon na pala ang huli naming pag-uusap. Kinaumagahan. Hindi na siya nagising. Pumanaw siya sa kanyang pagtulog. Mapayapa. Walang sakit. Para lang siyang nagpapahinga.
pagkatapos ng mahabang duty sa ospital, nang mawala si Eddie. Parang gumuho ang kalahati ng mundo ko. Nawalan ako ng kaibigan, nawalan ako ng kapatid. Ang mansyon na puno ng tawanan, biglang tumahimik. Sa burol, dagsa ang mga tao, mga doktor, mga naging pasyente niya na niligtas niya ang buhay, mga politiko. At syempre, dumating din sila. Ang mga kamag-anak, mga pamangkin sa pinsan, mga apo sa tuhod ng kung sinong kamag-anak sa probinsya. Mga taong ni minsan ay hindi ko nakita noong buhay pa si Eddie. Ni minsan ay hindi bumisita noong Pasko. Ni minsan ay hindi tumawag para manggumusta. Pero ngayon, nasa harap sila, umiiyak ng malakas. Nakaitim. Pero alam ko ang amoy nila. Amoy lupa? Hindi. Amoy pera. Naririnig ko ang bulungan nila sa likod. Siguradong malaki ang maiiwan ni Tito Eddie. Sana naman maalala niya tayo sa last will niya. Ang laki ng bahay na to. Pag binenta to, milyon ang hatian. Tinitignan nila ako ng masama. Sino ba ang matandang yan? Bulong ng isa. Yan yung ampon ni Tito, di ba? Yung kartero? Nako, siguradong humihit-hit yan ng pera kay Tito. Nanahimik lang ako. Wala akong pakialam sa pera nila. Ang iniisip ko lang ay ang kaibigan ko na nasa kabaong. Sana masaya siya kung nasaan man siya. Si Mark ay nasa tabi ko buong panahon. Hinawakan niya ang balikat ko. Tay, hayaan mo sila. Nandito lang ako. Ibang-iba na si Mark. Hindi na siya yung mukhang pera. Siya pa ang nag-aasikaso sa mga bisita. Siya ang sumasagot sa mga tanong. Natapos ang libing. At dumating ang araw ng pagbabasa ng Last Will and Testament, ang huling habilin. Nasa malaking opisina kami ng abogado ni Eddie, si Attorney Gatchalian. Puno ang kwarto. Andun ang mga pamangkin. Ang mga kamag-anak galing Bicol, galing Amerika. Lahat sila ay nakatingin sa abogado. Lahat ay nag-aabang. Ako? Nakaupo lang ako sa sulok. Gusto ko na sanang umuwi. Wala naman akong inaasahan. Ang pagpapatira sa akin ni Eddie sa bahay niya at ang pagkakaibigan namin. Sobra-sobra na iyon. Nagsalita si Attorney Gatchalian. Binuksan niya ang selyadong sobre. Katahimikan. Ito ang huling habilin ni Dr. Eduardo Castillo, panimula ng abogado. Binasa niya ang mga pangalan ng mga kamag-anak sa mga pamangkin. Nag-iwan siya ng tig-1 milyong piso. Tuwang-tuwa sila. Nagpalakpakan pa ang iba. Sa mga malalayong kamag-anak. Nag-iwan siya ng tig-500,000. Masaya na sila. At para sa natitirang ari-arian, tumahimik ulit ang lahat. Ito na ang malaking parte. Ang mansyon sa Forbes Park, ang shares sa ospital, ang mga medical building sa Makati, ang mga lupain sa probinsya, ang bank accounts na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Sino ang makakakuha? Tumingin si Attorney Gatchalian sa akin. Diretso sa mata ko, ang lahat ng natitirang ari-arian, ang kabuuang yaman ni Dr. Eduardo Castillo, ay ipinapamana niya ng buong buo kay Ginoong Jose Santos. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ang mga kamag-anak. Nagwawala. Ano? Sigaw ng isang pamangkin. Hindi pwede yan. Sino ba yan? Hindi naman yan kadugo. Niloko niya si Tito Eddie. Pinapirma niya yan habang ulyanin na. Lalabanan namin yan sa korte. Nagkagulo sa kwarto. Pumukpok ng maso ang abogado sa mesa. Tumahimik kayo, sigaw ni attorney. Nasa tamang pag-iisip si Dr. Castillo noong ginawa niya ito at may iniwan siyang sulat para ipaliwanag ang desisyon niya. Makinig kayo. Kinuha ng abogado ang isang puting papel. Sulat kamay ni Eddie. Nakinig ang lahat. Sa mga kamag-anak ko, basa ng abogado sa boses ni Eddie. Nagulat siguro kayo. Bakit kay Jose? Bakit sa isang kartero na hindi natin kaano-ano? Simple lang. Nasaan kayo noong nagpapasko akong mag-isa? Nasaan kayo noong na-confine ako dahil sa pneumonia? Nasaan kayo noong namatay ang asawa ko? Wala kayo. Nasa bakasyon kayo. Nasa ibang bansa. Busi kayo. Bumisita lang kayo kapag kailangan nyo ng pera. Kapag may hihiramin kayo. Yumuko ang mga kamag-anak. Hiyang-hiya. Pero si Jose? Si Jose ay naroon. Hindi lang sa nakalipas na 8 taon, kundi 35 taon na ang nakakaraan. Noong estudyante pa lang ako nagutom at walang pag-asa. Siya ang nagbigay sa akin ng sobre. Siya ang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay. At nitong huli, binigyan niya ako ng pamilya. Pinili niya akong samahan.
Hindi dahil sa pera ko, kundi dahil kaibigan ko siya. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa pagpili, sa pagdamay, sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Tinignan ng abogado ang sulat at tumingin sa akin. Kaya kay Jose ko iiwan ang lahat dahil alam ko ang puso niya. Alam kong hindi niya gagamitin ang pera sa luho. Alam kong gagamitin niya ito para ituloy ang nasimulan namin. Jose, kapatid ko, tanggapin mo ito. Ito ang huli kong request. Huwag mong sayangin. Maging milagro ka para sa iba. Pagkatapos basahin ang sulat, wala nang nakaimik. Ang mga kamag-anak na kanina ay galit na galit. Ngayon ay tahimik na lumabas ng kwarto, dala ang hiya. Naiwan ako doon, kasama si Mark. Umiiyak ako, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tiwala. Isipin mo, isang simpleng kartero, pinagkatiwalaan ng bilyon. Dahil lang sa isang sobre at 10,000 piso na ibinigay ko 30 taon na ang nakalipas. Grabe ang Diyos. Grabe gumalaw ang tadhana. Lumapit sa akin si Mark. Akala ko magseselos siya. Akala ko manghihinayang siya dahil hindi sa kanya napunta ang yaman. Pero niyakap niya ako, mahigpit. Proud ako sa iyo, Tay, bulong niya. Deserve mo yan. Deserve na deserve mo. Doon ko napatunayan. Nagbago na talaga ang anak ko. Dahil mas masaya pa siya para sa akin kaysa sa pera. Anong ginawa ko sa pera? Binenta ko ang ibang mga building. Pero ang mansyon sa Forbes Park, hindi ko binenta. Doon pa rin ako nakatira. Kasama ko na ngayon si Mark, si Bea, at ang apo ko. Puno na ulit ng ingay ang bahay. Pero hindi ko ginastos ang pera para sa sarili ko. Matanda na ako. Hindi ko kailangan ng Ferrari. Hindi ko kailangan ng Rolex. Ang kailangan ko ay ang pakiramdam na nakakatulong. Kaya itinayo ko ang Eduardo Castillo Foundation. Isang foundation para sa mga mahihirap na estudyante, lalo na sa mga kumukuha ng medisina, yung mga matatalino pero walang pambayad sa tuition, yung mga gutom, yung mga galing sa probinsya na katulad ni Eddie noon, binabayaran namin ang lahat, tuition, libro, boarding house, pagkain. Pero may isang tradisyon kaming ginagawa, isang tradisyon na ako lang at ang staff ang nakakaalam. Tuwing may matatanggap na bagong scholar, hindi namin sila pinapatawag sa opisina para bigyan ng tseke. Hindi kami nagpapapicture para sa dyaryo. Hindi. Sa halip, nagpapadala kami ng sulat, isang simpleng puting sobre. Ipinapadala namin sa mailbox nila o sa boarding house nila. Walang pangalan ng nagpadala. Walang logo ng foundation. Sa loob ng sobre, may pera, pang-allowance nila, at may isang maliit na papel. Isang papel na may nakasulat na pamilyar na mensahe. Ang mensahe na nagligtas kay Eddie noon. At ang mensahe na nagligtas sa akin ngayon. Ang nakasulat, may naniniwala sa iyo. Huwag kang susuko, ituloy mo lang, araw-araw. Iniisip ko ang mukha ng mga batang nakakatanggap ng sobrang iyon. Siguro ay umiiyak sila sa tuwa. Siguro ay nagkakaroon sila ng pag-asa. Hindi nila kailangang malaman na galing sa akin. Hindi nila kailangang malaman na galing sa isang matandang kartero. Ang mahalaga, alam nila na hindi sila nag-iisa, na may kakampi sila. At ako? Madalas pa rin akong nakaupo sa hardin. Kinakausap ko si Eddie sa isip ko. Pare, marami na tayong natulungan. Yung bata sa Tondo, doktor na ngayon. Yung anak ng magsasaka sa Iloilo, surgeon na. Nararamdaman ko ang hangin na dumadaplis sa mukha ko. Parang sagot ni Eddie. Sabi ko sa iyo ituloy mo lang. Mga kaibigan, ang buhay ay isang malaking siklo. Isang cycle. Ang kabutihang itatapon mo sa mundo. Huwag mong asahan na babalik agad. Minsan, aabuti ng 1 taon. Minsan, aabuti ng 35 taon. Pero babalik iyon. Sigurado ako, babalik iyon. At minsan, babalik ito sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi lang sa pera, kundi sa anyo ng isang kaibigan. Sa anyo ng isang pamilya na nabuo muli. Sa anyo ng kapayapaan sa puso. Kaya kung may pagkakataon kang tumulong, kahit maliit, kahit barya, kahit simpleng tapik sa balikat ng taong nalulungkot, gawin mo dahil hindi mo alam, baka ang maliit na tulong na iyon, ang siya palang magiging susi ng kaligtasan mo sa dulo. Tignan niyo ako. Ako si Mang Jose, dating kartero, dating inabandona, ngayon mayaman sa pera, pero mas mayaman sa pagmamahal at lahat ng ito, nagsimula lang sa isang sobre. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento.
Sana ay may napulot kayong aral. Huwag kalimutang mahalin ang magulang habang nandyan pa sila. At huwag kalimutang maging mabuti dahil ang kabutihan ay ang tanging yaman na nadadala natin hanggang sa kabilang buhay. Paalam. At pagpalain kayo ng may kapal.